Good evening. Ang ating topic po sa ngayon, mga kaibigan, ay kailangan susugan na natin to, kailangan kontrahin natin, ilabas natin ang ating galit. Ilabas natin ang ating galit sa ginagawa ni Remulla na isasalba si Romualdez. At siyempre, isalba rin si BBM sa pangungurakot sa flood control projects. Paano paraan ang gagawin niya? Inanunsyo niya na po. Ginawa niya itong anunsyo para unti-unti matanggap ng tao ang gagawin niya para kay Romualdez. Ang gagawin po niya kay Romualdez ay palabasin niya na hindi sinadya ni Romualdez ang kanyang papel sa flood control projects ay hindi sinadya. So kung hindi sinadya, ang mangyari niyan ay mas mababa ang kulong at pwede pa siyang humingi sa korte na mag-apply siya ng tinatawag namin na probation. Pag nag-apply ka ng probation, ikaw na sentensyahan sa mababang kulong, ang ibig lang po sabihin dyan ay kunting kulong lang ang iyong ikukulong. Pero habang nag-antay tayo ng audience, kakanta muna tayo. Ayon sa kasulatan, ayon sa mga nakaraan, ayon sa mga pangyayari noon at pangyayari ngayon, ay ng mga Pilipino raw may ugaling magnanakaw mula pa noong unang panahon hanggang sa kasalukuyan. Tayong mga ang magnanakaw ay mapagsamantala, madaling magkunwari, madaling makilala, balat kayong ginagamit kahit hindi sa pirata, magnanakaw pa rin ang nakikita sa kanya. Ladies and gentlemen, pag-usapan naman natin ang pagnanakaw. At sa aspetong ito, pag-usapan natin kung paano lulusot ang mga magnanakaw. At kung bakit matatapang sila magnanakaw, sapagkat po ay kaya nilang ilabas ang sarili nila. Pero para mailabas nila ang sarili nila, may kasabot po sila. Ang kasabot nila ay yung kapwa rin lang magnanakaw. Siyempre kagaya ng Remulla, ombudsman, tinalaga sa dyan para maisalba ang mga magnanakaw. Muslimin gayak, ganan so problema tano. Mata na so pirak tano, miyada din. Good evening, Dr. Tuto, watching from Cotabato City. Pa-shout out naman dyan. Shout out naman kay Muslimin Gayak sa aking mahal na bayang Barm. Okay. So ito ngayon po ang pinaka-problema natin. Napakinggan ko si Remulla sa kanyang press conference. Kasama niya itong yung kasapi ng tinatag na
Independent Committee on Infrastructures at kasama rin doon si Vince Dizon ata kasama rin. So gusto nila palabasin. Si ano lamang napansin mo si Remulla lamang ang nagsasalita. Pero tahimik ang dati kong propesor na walang iba kundi si ex-Justice Andres Reyes Jr. Kasama rin doon si Gabriel Singson na dating secretary ng DPWH sa panahon ni Noynoy Aquino. Alam mo, yung mga personalidad na ito, I'm sorry to tell my former professor, I lost a bit of my respect for him. Professor ko po sa criminal procedure, si dating Justice Andres Reyes. Susana Gamboa, good evening po. Attorney Kausing, new subscriber nyo, pero palagi ko yung pinapanood. Maraming salamat, Susana Gamboa. So, Muslimin, mga pakat, pagari, imbitahin, Susan, imbitahin natin itong mga kaibigan natin at mag-like, mag-subscribe sa atin para nadami po tayo. Kasi only by way of making me as your president na the only way na mababago natin ang kapalaran natin sa Pilipinas. The only way na mababago po, bago ko kwento yung ginagawa ni Boying, the only way na mababago ko ang Pilipinas is patibayin natin, patatagin natin ang ating mga korte. Na kung saan ang mga desisyon nito ay walang kahit sinumang tao magdududa. Paanong paraan? Ang gawin po natin, Muslimin, ang korte, lahat ng korte natin, gagawin po natin na judge ang mga tao sa probinsya o sa city. Example, sa Cotabato City, may kaso, isasampa ang kaso, magra-raffle, pipiliin sa taga Cotabato City, sa voters list ng Cotabato City, doon piliin kung sino ang gagawing judge. So, kung ang Cotabato, composition niya mga Muslim-Kristiyano, so kukuha ng 6 na Kristiyano na judge, kumuha ng 6 na mga Muslim din na judge. So, 12. At kung may kaso, sila magbuto-butuhan kung guilty o hindi ang akusado. Sa sistema, halimbawa sa drugs case, pag hulihan ng pulis, drugs, ang testigo dyan, yung pulis na humuli, ang pulis na nagkunwaring bibili, ang pulis na siyang o di kaya chemist na nagtesting ng droga na nakuha kung totoong shabu o totoong marijuana. Tapos, maaring ipresenta nila yung testigo sa pag-inventaryo ng droga at saka mga kumuha ng litrato at saka mga pumirma ng mga witness na taga-media o taga-Department of Justice at saka yung elected official. Ang sa akusado naman, ang testigo niya usually isa lang, siya lang o di kaya 2. Sa kada testigo, ang pagpresenta sa korte po, mahaba ng 30 minutes. So matapos, definitely, sa isang araw, kayang tapusin yung lahat ng testigo ipresenta. Pagkatapos may presenta lahat ng testigo, ang mga kasapi po ng mga jury, mga judges, ay ilagay sa isang kwarto. Sila ay magdebate-debate at sila ay magbuto-butuhan, Muslimin, kung guilty bang akusado o hindi. Ibig sabihin, sino magsasabi kung guilty o hindi guilty? Mga tao. So kung mga tao, ang mga ibang mga tao sa mamamayan at buong bansa, pag sinabing guilty ang isang gobernador, wala silang magagawa. Paniwalaan nila yung desisyon ng mga tao.
Pag sinabi ng tao na not guilty, paniwalaan nila na not guilty yun. Ganun ang tao kasi walang duda. Pero kung ang magsasabi na guilty ay isang judge lang, maraming magtatanong, maraming magduda. Kaya kung isang judge lang, dahil madaling bilhin, marami pong magnanakaw, Muslimin. Lalo na sa atin dyan sa BARM. Sa mga Christian area, marami ding magnanakaw. Bakit sila nagnanakaw? Kasi matapang sila sumugal at sabi nila, ay, kaya ko naman bilhin ang piskal. Kaya ko naman bilhin ang judge. Kaya nga ganun ang ginagawa nila ni Saldico. O, sa tingin ba natin, mananatili yung tapat si Remulla? Kung bibigyan si Remulla ng 10 bilyon, kung bibigyan si Remulla ng 50 bilyon ni Romualdez, anong gagawin natin? Kasi nasa kamay ni Remulla ang desisyon kung sino kakasuhan at anong kaso ang ikakaso sa mga kakasuhan. Ako'y naalarma. Bakit? Hinayaan nila si Saldico na lumabas at hindi na babalik. Bakit? Walang kaso hanggang ngayon laban kay Romualdez. Nang utak naman ito si Romualdez. Alam, biro mo binabanggit pa ni Remulla, Pastor Rodi Rabi. Ang ikakaso lang daw kay Remulla ay yung nagkamali na hindi sinasadya. Ang tawag dyan ay maaring gross negligence resulting in plunder. Gross negligence resulting in malversation. Pero ang minalverse dito or ninakaw ay umabot hanggang halos trilyon. Bakit trilyon? Kasi hindi naman napunta sa tama ang proyekto. So, ganun ang gagawin ni Remulla. Ipapakita ko siya, paparinig ko siya. Ano ngayon ang magiging epekto kung papalabasin ni Remulla pilit na nagkamali lang, hindi sinasadya si Romualdez? Alam mo kung anong gusto niya palabasin? Nagkamali lang daw siya, si Romualdez, sa pagpili kay Saldico na magiging Appropriations Committee Chairman. Gago! Nagkamali! Na hindi sinasadya. Matanong ko nga muna si Remulla. O Rohel, Bupi, Manyo, total, tinitira mo ako. Isulat mo dyan ang katwiran mo na kung bakit sasabihin mo na tama si Remulla. Nagagawin niya na nagkamali lamang si Romualdez. At ang pagkakamali niya ay hindi sinasadya. At ang pagkakamali na yon ay nagdulot ng pagpili kay Saldico bilang chairman ng Appropriations Committee na yung committee ang nagsasabi kung gaano karami at kani-kanino ibibigay ang tinatawag na flood control projects. Siguro kung isang taon, 2023 na budget, nagkamali, mapapatawad ko, Amil Muti Talib. Baka bayaan Bacano. So gusto ni Remulla na nagkamali lang na hindi sinasadya na si Romualdez ginawa niya napili niya na Appropriations Committee Chairman si Saldico, na si Saldico lahat naglagay-lagay. Ang mga kaibigan niya lang binigyan ng project, kasama na si Kwan dyan. Si Congressman Sia Alonto Adjong. Kasama si Congressman Balindong. Yung mga congressman natin sa BARM, kasama rin dyan. Hindi ko alam kung grabe naman ito. Paano ba analisahin natin? Kasi ganito po ang ibig sabihin roadster. Diyos ang gusto palabasin ni Remulla ganito po. Kung maikasuhan nila ng kaso na hindi sinasadya lamang,
si Romualdez, diyan na lang yan, hindi siya ngayon, ang kulong niya po ay, kung plunder ang kulong ay kulong na habang buhay, di kaya reklusyon perpetua, at kung ang kasong isasampa kay Romualdez kasi kakutsaba sila, ay hindi sinadya na nagdulot sa pagkawala ng halos 1 trilyon na pera. Ibig sabihin, 1 trilyon ang nawala. Tapos sasabihin mo lang hindi sinasadya. At ang hindi pagkasadya ay nagdulot ng pagtalaga kay Saldico na bilang chairman ng Appropriations Committee, that nung nilagay-lagay na ni Saldi, wala na daw siyang alam. Basta pumirma na lang daw siya. Ganun ang magiging katwiran ni Remulla. Papayag ba kayo dyan? Papayag ba kayo na walang alam si Romualdez dyan? Ako numero 1, hindi papayag, Binana. Bakit? O tama, ikaw na nga mismo nagsabi, Binana. Pinaalis muna si Tamba sa Congress bago magluklok ng ombudsman. Sabay salin. Oh. Nahalata mo yan, ang galing mo mag-analisa, Binana. Pastor Rodi Rabi, walang mangyari dyan. Sabi niya sa ICI at Blue Ribbon Committee, ginagamit lamang na pangdepensa nila. Ngayon, pag gano'n ang sinasabi niya, at kung hindi sinasadya, ang pinakamatibay kong ebidensya na sinadya talaga. Amil, Muti Talib, talagang sinadya. Anong number 1 ko na patunay? Number 1 ko na katibayan is 2003. Sabihin natin, nagkamali siya. Ginawa niyang Appropriations Committee Chairman. 2004, nagkamali ka pa rin, pangalawang beses. Imposible, di ba? Ngayon, 2005, nagkamali ka, pangatlong beses. Hindi sila sadya. Noong 2003, nagkabigayan ng pera. Meron bang taong tumanggap ng bilyon-bilyon sa maleta? Pagkatapos itinanggap mula doon sa pag-appoint niya kay Saldico, tapos sasabihin hindi niya alam na mali pala ang pag-appoint kay Saldico? Paano natin ba mabigyan ng justification yan? Konsensya na lang. You don't need to be a poet in order to render a good poem. You don't need to be a good singer in order to sing a good song. Grabe ito. And you don't need to be an expert thief in order to steal money. Grabe naman ito. Siguro, sabihin natin, 2023 budget, nagkamali siya. Pero kung magkamali siya, dapat, nakita nyo na may pagkakamali. Maswerte lang kayo at walang bagyo na dumating na matibay. Pero yung mga flood control project noong 2002, 2003, 2023, ang dami na. Ibig sabihin ba, hindi, nagkakamali rin lang ba si Romualdez nung hindi mayroon siyang oversight function, ibig sabihin monitoring function? Kung hindi mo pala kaya mag-monitor, resign ka as speaker. Ibigay mo sa isang tao na willing mag-monitor ng lahat ng proyekto from Apari to Tawi-Tawi. Buwisit. Di ba? Buwisit talaga. Tapos sabihin mo, 2023 na budget, 2024, ganun din. Nagkamali rin, hindi sinasadya. Parang sinasabi mo na, nagmaneho ka ng sakyan. Pagkatapos, nakasagasa ka. Pero ang sinagasaan mong tao, sabi natin ang tao ay si Juan. Sabi mo, ay di ko sinasadya, Juan. Nabuhay si Juan. Nasagasaan mo ulit, si Juan ulit. Ibig mo sabihin yung pangalawang sagasa mo kay Juan, hindi pa rin sinasadya.
Tapos, hindi pa nagkasya sa pangalawa, kasi nabuhay din si Juan, sinasagasaan mo ulit. Yan ba ang ibig palabasin ni Rimulya? Saan na ba napunta ang pinag-aralan mo sa criminal law mo dong nag-aral ka sa University of the Philippines, College of Law? Ha, Mr. Rimulya? Nasaan? Binabastos mong Pilipino. Piling mo kayang paikutin ang lahat. Hindi ka pa nagkasya dyan sa ginawan mo ng paraan na yung anak mo ay makaligtas sa drugs case. At kaya hindi mo pala makasuhan si Romualdez. Alam mo ba kung bakit? Kasi binili ni Romualdez ang Island Cove na pag-aari dati ng mga Rimulya. 40 hectares Island Cove. Binili yan ng EEI, Engineering Equipment Incorporated. 20% ng share ng EEI ang may-ari ay si Romualdez. Ipinalabas na binenta ko noon ni Romualdez ang pag-aari sa EEI sa pamamagitan pagbenta. Saan niya binenta? Sa EEI din. Kunwari ka pa. Kung binili ang share ni Romualdez ng EEI, para na rin siyang kasama sa pagbibili ng share niya. Niloloko pa ba tayo? Naintindihan niya ng mga abogado, ng mga corporate lawyers. Grabe. Papayag ba kayo? Kakasuhan niya lang ng kasong reckless imprudence resulting in plunder? Parang sinasabi mo, narinig nyo na siguro, nakasagasa ka ng tao, patay sa kalsada, nagmaneho ka, hindi mo sinasadya. Ang kaso mo, reckless imprudence resulting in homicide. Maximum na kulong ay 4 na taon ng maximum. Mula 6 na buwan hanggang 4 na taon. Grabe. Ganon din kung plunder. Magre-reduce siya. Tingnan nga natin, basahin ko ng Article 365. That is Article 365 of the Revised Penal Code. Sinabi sa Article 365, voluntary offense pero walang malis, hindi sinasadya. Kung ang plunder na ginawa na hindi sinasadya, ang dapat na kulong ay maximum, which is reclusion perpetua. Ang mangyayari, ang kulong niya ay aresto mayor maximum, which is 6 na buwan, hanggang sa prison correctional medium, 4 na taon. Grabe. Ang kulong na reclusion perpetual, life imprisonment, mako-convert sa 4 na taon. At saka alam ni Ali Mutib na kung yan lang ang ikukulong, pwede ka pang hindi makulong. Anong gagawin mo? Mag-apply ka lang mag-file ka ng motion. Sabi mo sa judge, mag-avail ako ng probation. Inshallah, amil. So ngayon, pag mag-apply siya, obligado ang judge mag-aproba. Walang discretion ng judge yan. Maliban na lang kung may record siya dati, may kaso siya dati, pero wala. Ngayon, ang gagawin amil, sabay-sabay convict. Sabihin na natin 1,000 cases. 1,000 cases of reckless imprudence.
Sabay-sabay sentensya. Kung sabay-sabay sentensya, pwede ka maka-avail ng probation. Hindi naman siya one after the other eh. Kasi ang mangyari, sabay-sabay sentensya, good as one crime lang. So nakita ninyong panluloko kanito ni Mr. Romualdez, Mr. Boying Rimulya. O pakinggan natin ang mga kwento ni Boying Rimulya. Asan yung kwento niya na kwan? Hanapin ko yung sinasabi niya na ano. Grabe. O, pakinggan natin ito. Loko-loko talaga si Rimulya na to House Speaker Martin Romualdez may face a gross and inexcusable negligence complaint over the appointment of former ACOB Bicol Representative Zaldico as Appropriations Committee head. The Independent Commission for Infrastructure recommended on Tuesday, November 4, the filing of charges against former Public Works Secretary Manuel Bonoan and several others. In a press briefing, Ombudsman Boying Rimulya says one of the recommendations is to charge Bonoan with gross and inexcusable negligence, adding that Romualdez and co could face the same complaint. Ikakaso lang gross inexcusable negligence. Negligence lang. Reckless imprudence resulting in plunder. Saan ka makakita niyan? Grabe. Pakinggan nyo. To Rimulya, cases involving Co showed a pattern wherein the former lawmakers allegedly coordinated with some senators in crafting the final version of the national budget. On the other hand, he notes that Romualdez should be held accountable for Co's appointment since it happened under the former speaker's watch. The ombudsman points out how the government and the public suffered due to Co's acts. Romualdez appeared before the ICI on October 14 to discuss his familiarity and personal knowledge as House Speaker regarding budget insertions and flood control projects. Co is accused of masterminding last-minute insertions and realignments in the 2025 national budget. This supposedly led to the ballooning of the Department of Public Works and Highways budget. He is also accused of receiving a cut from the funds allocated to government flood control projects. Co has denied the allegations of budget insertions and kickbacks. Yan nakikita nyo? Are you willing to accept that? Are you willing to accept that? Grabe. Kung mapilit niyang palusutin na nagkamali lang na hindi sinasadya, ang kaso ni Romualdez ay 4 na taon lang ang maximum kulong, tapos hindi pa makukulong sapagkat magpapile pa siya ng probation. Fraternity brother niya pala sa UP. Yan ang mali sa mga dapat hindi siya naging ombudsman So ano ngayon ang gagawin natin ito? Ano kayong magandang solution? Baka makakita lang ako ng pera bukas, sampahan ko ng kaso to, ipa-declare ko na grave abuse of discretion ang pagpili sa kanya, ang pag-clear sa kanya sa ombudsman, kapag pili sa kanya sa pagiging ombudsman ni Bongbong Marcos. Grabe. Sige, shout out na lang po ako. Just help me pray. Dasal muna tayo. Helen Bagyo, Naimbang Arabi. Tapos, Helen Bagyo, Muslimin Gayak. Good evening, Dr. Toto, watching from Cotabato City. Shout out naman dyan
Susana Gamboa, good evening po, attorney. Kasing new subscriber nyo, pero palagi ako nanonood. Rodi Rabi, Pastor, John Dis Baptist, si Saldi ko, bilyones ang kinita, tapos yung amo, wala. Pwede ba yun mangyari? Yan ang malaking tanong. Tama po kayo, John Dis Baptist. Isa pang katibayan ko na sinadya talaga yun ay ano? Yung mali-malita na paghatid ng pera sa bahay ni Romualdez. Mula sa bahay ni Saldico. Yung ginagawa ganon, masasabi mo ba na hindi siya sinadya yung pagtalaga kay Saldico bilang chairman ng Appropriations Committee para ayusin ang budget na 2023, 2024, 2025? Grabe. Rodi Rabi, stay safe. Yasmin, Dr. Toto, gago talaga yung Rimulya na yan. Kawatan din, same feather, flocks together. Grabe. Binana, pinaalis muna sa tamba sa Congress bago loklok ng ombudsman sabay is salin. Si Rohili Bupi Manyo, wala na kalbo. Kalbo. Insala Doc Atty. Jeto Totowski, ano na kapital? Ano ang kapital ng Pilipinas? Wala na, ubos na, mga kawatan. Dapat sunugin lahat ng sangkot sa mga kurakot. Rodster, hello po. Hello po, ma'am. Good. Diyos trilyones ang involved na pera, kalukuhan. Yan si Saldico, ang engineer at architect, pero may boss siya. Rodi Rabi, sunugin ng buhay ang mga lahat ng yan. Kay Kumaro, Amil Muti Talib, the richest congressmen are in Barm. Attorney Doc, Engineer Totsky. Naku. Ang alam ko, the richest dyan, si Congressman one of the richest na lang sabihin natin. Si Congressman Sia Adyong Alonto. Bumibili ng boto, tag 25,000 pesos last hour. Diyos kalokohan na yan. Idea nila, kulong dapat sila. Rodster, I doubt it, yan tamba. Long live, time and drought sa atin, economic deficit. Si Vic Dilian, wala namang maniniwala kay Boying Rimulya. Kainin na ng lupa, di pa gumagawa ng tama. Dapat yan kay Martin Luther King, firing squad. So, Ginger Lopez, nakaplano na torni. Noon pa lang tinanggal nila si Ko, systematic. Danny TV, sabi ni Taberna, si Tambalusos pa rin daw ang masusunod sa Congress. Tao-tauhan lang si Speaker Bujidi. Si Tamba din pala masusunod. Vic De Leon pala. Save talaga yan ni Boying Rimulya kasi nga fraternity brother at comparing Martin niya sa Tambaluslos, kawatan mga walang kaluluwa at kahiyan. JJA, bata pa lang ako. Kinikwento na. Bata pa lang siya, tatay niya si Kukoy Romualdez. Hanggang ngayon, mga anak na Romualdez, puro mga magnanakaw. Noel Vlogs, totoo pala ang sinasabi ni Kapersi Lapid na inikutan si Bangag ng mga sindikato sa Malacanang. Regine Ford, well said, Attorney Causing. Mercado Cathy, Dr. Toto Causing, good evening. Dapat ibalik ang parusang bitay sa Pinas para mawala yung mga kawatan. Selma Tariman, stay safe po, Attorney. Maria Victoria Sanchez, wala na po talaga maayos na gagawin yan si Rimulya para sa ating bansa. Salonga Sakal, Dr. Toto, si Bongbong, Romualdez, Saldico, and Rimulya, sila yan at hanggang nandyan pa sila, sa government, wala nang kawawa ng Pilipinas. So, Selma Tariman, dapat mapatalsik na yung si Marcos na yan. So, yan ladies and gentlemen, klarong-klaro. Grabe. Hanggang dyan lang tayo. Magandang gabi po sa inyo lahat. Paki-share, paki-like para maging presidente tayo. At kailangan umabot ako sa subscribers number na 1 million
10 million para maging manalo tayong mga presidente.